Yinakap ng 50 taong gulang na ama ang kanyang 18 taong gulang na anak. Kinunan ito ng litrato ng security guard at ipinadala sa kasintahan ng babae. Nakita ng kasintahan na mukhang bata ang lalaki sa litrato. Hindi niya akalaing iyon ang kanyang magiging biyenan. Akala niya, ang lalaki sa litrato ay kalaguyo ng kanyang nobya. Kaya nagalit siya. Akayin agad ang mga tao sa hotel para hulihin ang nangalo niya. Ikaw nga. Hayop ka, ngayon ka lang magtatapos. Walang hiya. Kilala mo ba ako? Pumasok ka sa kwarto ko at sinuntok mo ako. Ang tapang mo. E ano naman kung suntukin kita? Kilala mo ba ako? Makinig kang mabuti. Ang kuya ko ay manugang ng mga Shen. Hindi lang kita masasaktan. Kahit mamatay ka, walang maglalakas loob na isumbong siya. Ang mga Shen. May iba pa bang mga Shen? Siyempre, ang pinakamayamang mga Shen sa Sikhan. Isa lang ang anak na babae ng mga Shen. Kung maging manugang ng mga Shen ang anak ko. Kung gayon, balang araw, ang buong angkan ng mga Shen ay mapupunta sa anak ko. Tingnan ko lang kung sino ang magtatangkang saktan ng anak ko. Ikaw si Chenching, hindi ba? Aba, kilala mo rin pala ako. Alam mo na pala kung sino ako. Tapos nagawa mo pang galawin si Shen na. Nako, Aiho, hindi mo naiintindihan. Pinaghirapan ko ng husto para makuha si Shen na. Sino ka ba sa akala mo? Bakit ka nakikialam sa akin? Tignan mo nga ang sarili mo. Pala ka, gusto mong kumain ng sisna. O hindi ka natatakot mamatay. Kaya pala naglakas loob kang agawin ng babae ng kuya ko. Akala mo kaya mo yan? Sinong nagbigay sa inyo ng karapatang saktan ako? E ano naman kung saktan ka namin? Sige. Sige nga, ang gagaling ninyo. Akala ko pa naman mahal mo talaga si Shen na. Hindi ko akalain, dahil lang pala sa yaman ng mga Shen. Diyos ko. Ang lakas pa rin ng loob mong sumagot sa akin. Sa hina mong yan, akala mo kaya mong manalo. Binabalaan kita, lumayo ka kay Shen na. Kung hindi. Akala mo ba mas mataas ka sa akin? Sinong nagbigay sa iyo ng karapatang babalaan ako? Dahil din sa ari-arian ng mga Shen. Kaya mo nilapitan si Shen na. Hayop ka. Hindi ka karapat-dapat ikumpara sa akin. Malapit na akong maging manugang ng mga Shen. Ako ang magmamana ng ari-arian at negosyo ng biyenan ko. Laruan ka lang ni Shen na. May sasabihin ako sa iyo. Pumayag na si Mr. Shen na makipagkita sa anak ko. Siguro nakita niya ang kakayahan ng anak ko. Anong laban mo sa anak ko? Dapat tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Tama. Ang dami ng mga ex ng kuya ko. Mas marami pa sa damit na nasuot mo. Napakaraming babae ang gustong makipaghiwalay sa boyfriend nila dahil sa kanya. Pagdating sa panliligaw, wala ka sa kalingkingan ng kuya ko. Ginagawa ninyo ito. Hindi ba kayo natatakot na malaman ni Shen na? Ang panganay na anak ng mga Shen. Isa lang siyang inosenteng bata. Baliw na baliw siya sa kuya ko.
Kahit malaman niya, ayos lang. Tama. Talagang nakakaakit ang anak ko. Anong mangyayari kung malaman niya? Siguro iiyak lang siya ng kaunti. Tapos pipilitin pa rin niyang pakasalan ng anak ko. Talaga ba? Huwag kang magsaya agad. Hindi ako papayag. Napakasalan ni Shen na ang isang tulad mong walang hiya. Walang hiyang to. Nanghahamon ka pa sa akin. Papatayin kita. Binigyan na kita ng pagkakataong mabuhay, pero tinanggihan mo. Nakakainis. Ikaw na katulad mo, makikipag-agawan ng babae sa akin. Anong ginagawa mo dyan? Patayin niyo na yan. Inay, kunin niyo po. Sinira mo ang magandang pagkakataon ng kuya ko. Papatayin kita. Sino ka ba sa akala mo? Haarang ka sa pagyaman ng pamilya namin. Ang batang yan, nang ahas agawin ng babae ng anak ko. Huwag kang umasa. Mamatay ka, Shen na. Hinding-hindi papayagan ni Papa na pakasalan mo ang lalaking yan. Teka. Kuya, $2 milyong ang halaga ng kotse na yan. Binilhan ka ni Shen na ng ganito kamahal na kotse. Mukhang mahalaga ka sa kanya. Anak, tingnan mo ito. Pati yan. Noong araw, sinabi ko kay Shen na naibigay ang isang vilya bilang regalo sa kasal. Pero kailangan daw niyang tanungin ang kanyang ama. Hindi ko akalain na ibibigay niya sa iyo ang villang ito. Kuya, may plano rin dito para sa pamumuhunan. Plano para sa pamumuhunan. Mumuhunan ng $100 milyong. Hindi pa nagastos ni Shen na ang ganoong kalaking pera niya. Bakit kanya bibigyan? Mamatay ka. Dingnian. Hayop ka, sinwerte ka lang. Shen na, anong nangyari? Dingnian, saan ka pupunta? Parang walang tao sa bahay. Ako. Shen na. May tumatawag ba sa akin? Hindi, wala. Nagkakamali ka lang ng dinig. May inaasikaso lang akong personal sa labas. Sige, may usapan ako ng tatay ko. Oras na, mauna na ako. Hintayin niyo ako sa hotel. Isasama ko kayo para makilala siya. Sige. Parating na ako. Kuya, paano natin aayusin tong kumag na to? Hindi ako pwedeng malate sa pagkikita ko sa biyenan ko dahil sa kanya. Hayop ka, ngayon ay kailangan kong puntahan ang aking magiging biyenan. Hintayin mong makumbinsi ko siya, para mapagdesisyonan ng araw ng kasal. Babalik ako at aalagaan kita. Ma, kapatid, Tara na.
Shenna. Dingnian, may magandang balita ako sa iyo. May regalo raw ang tatay ko para sa iyo. Anong regalo? Pinakita sa akin ni tatay yung picture ng regalo. Isang sports car na limited edition. Isang mansyon. At isang $100 milyong na proyekto. Talaga. Napakagaling. Oh, Diyos ko, biyena ni Dingnian. Ang bait-bait naman niya. Nakuha ng anak ko si Shenna. Ang swerte-swerte niya talaga. Ikaw pa rin ang pinakamagandang hipag. Siguradong marami kang magagandang sinabi tungkol sa kuya ko. Shenna, huwag kang mag-alala. Hindi kita bibiguin. Ay, oo nga pala. Nasaan ang tatay mo? Gusto ko siyang pasalamay mo. Gusto ko siyang pasalamatan ng personal. Ang tatay ko ay tatay mo na rin ngayon. Pero kailangan ko pa rin siyang pasalamatan. Halika na, naghihintay pa rin si Papa sa VIP room. Tara na doon. Sige, bilisan na natin. Handa ka na ba? Huwag kang mag-alala, papasayahin ko si Tito Shen. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Mamatay ka na. Kamusta po, Tito Shen? Ako po si. Hello po, Tito Shen. Ako po si. Hello po, Tito Shen. Ako po si. Bakit walang tao sa loob? Ay, bakit kaya? Yeah. Baka naman nagkamali tayo ng hotel. Imposible. Sabi ng tatay ko, howding hotel to. Siguro hindi pa dumarating si Mr. Shen. Shen na. Tawagan mo ang tatay mo at tanungin. Sige, tatawagan ko siya agad. Direktor Shen. Narito ang ebidensya. Ang dami nilang ginawang kasuklam-suklam. Mga basura talaga sila. Direktor Shen, anong gagawin sa kanila? Gusto kong mawala sila sa mundong ito. Ang ibig mong sabihin. Masyadong madali yun para sa kanila. Kung hindi ko aayusin, sisisihin ako ni Shenna. Gusto kong samantalahin to para turuan si Shenna ng leksyon. Para matuto siyang kumilatis ng tao. Para protektahan ng dalagang anak. Ang hirap mo naman, Direktor Shen. Kasalanan ko rin ito. Masyado ko siyang iningatan. Hindi ko siya pinakita ang kasamaan ng mundo. Ngayon, kailangan kong ipakita sa kanya ang tunay na kulay ng mga basurang to. Para sa hinaharap, makapili siya ng mabuting nobyo. Direktor Shen, may plano ka na ba? Aayusin ko na po. Huwag kang magmadali. Sa lalong madaling panahon, malalaman mo rin. Ate, sinasagot ba ni Tito Shen ang telepono? Huwag kang maingay. Shen na, ayos lang. Huwag kang masyadong mag-alala. May signal na. Hinaan mo ang boses mo. Huwag kang maingay kay Shenna. Hello, Shenna. Ano yon? Hello, Itay. Nasa VIP room na kami. Nasaan ka na ba? Shenna.
Hindi ako sang-ayon sa kasal na ito. Hindi pwede. Bakit hindi siya pumapayag? Hindi ko rin alam. Tanungin mo siyang mabuti. Ano ba talagang nangyari? Papa, mabait ang pamilya ni Chenching. Inaalagaan din nila ako. Malinaw na pumayag ka na. Bakit bigla kang nagbago ng isip? Hindi ko pa masabi sa iyo ngayon. Hello. Tay, pa. Ang yabang ng matandang yun, binabaan ako ng telepono. Pamilyar ang boses sa telepono. Chenching, hindi ko rin alam kung bakit biglang nagbago ng isip ang tatay ko. Siguro may hindi lang pagkakaunawaan. Chen na, huwag kang mag-alala. Ipinangako ko na sa sarili ko na pakakasalan kita. Kung may hindi man nagustuhan sa akin ang tatay mo, aayusin ko talaga. Alam ko, hindi ako kasing yaman mo. Pero sisikapin kong maging karapat-dapat sa'yo. Chenching. Tita Chen, Chen Yu, ang babait ninyo. Huwag kayong mag-alala. Mahal na mahal ako ng tatay ko. Magmamakaawa ako sa kanya. Papayag din siya. Shen na. Huwag mong pag-alitan ng tatay mo. Sigurado akong may hindi lang kayo nagkaintindihan. Ipaliwanag mo ng maayos, maiintindihan ka niya. Ngayon, uuwi na ako para kausapin siya. Magkita tayong muli. Sige, sige, sige. Maraming salamat sa'yo, Shen na. Shen na. Hihintayin ko ang magandang balita mo sa bahay. Palem. Basura. Hayop ka. Sampin ka sana. Sino kayo? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Pero alam ko, ikaw ang dating kasintahan ni Chenching. Dati, nagtaksil si Chenching. Nagpakamatay ka pero hindi ka namatay. Sa huli, naparalisa ka. Mula noon, hindi ka na dinalaw ni Chenching. Galit na galit ka sa kanya, di ba? Oo. Gusto ko siyang durugin ng pino. May 5 milyon sa card na to. Kung papayag kang ibunyag ang tunay na kulay ni Chenching, lahat ng pera na to ay mapapasayo. Sapat na yan para mabuhay ka sa buong buhay mo. Pagkatapos mong mag-isip, hanapin mo ako sa address na ito. Chenching, isa kang basura. Kuya, pasok ka na. Mura lang. Ang tanga-tanga. Bihira akong makakita ng lalaking tulad mo rito. Ang gwapo mo naman. Libre na lang kita minsan. Huwag kang magmadali, pasok tayo sa loob. Ikaw yung dating kasintahan ni Chenching, di ba? Noong araw, sobrang mahal mo siya, pero niloko ka niya, di ba? Pinautang ka niya ng napakalaking pera. Pagkatapos ubusin ni Chenching ang pera mo, bigla na lang siyang naglaho. Kailangan mong magtrabaho para makabayad. Galit ka ba sa kanya? Sinira ng lalaking yun ang buhay ko. Dahil sa kanya, kaya ako napunta sa lugar na to. Magaling. Basta pumayag kang isumbong ang mga krimen ni Chenching. Sa iyo na ang 5 milyon na to. Sapat na yan para mamuhay ka ng normal.
Totoo ba yan? Syempre totoo. Ngayon na. Kung hindi ka naniniwala, kukunin ko ang pera at aalis na ako. Naniniwala ako, naniniwala ako. Magaling. Umaasa akong tutupad ka sa usapan. Hanapin mo ako sa address na ito. $5 milyong. $5 milyong. Hindi ko kayang kitain yan sa buong buhay ko. Sa wakas, makakauwi na ako. Kawawa naman siya. Direktor Shen, isa na lang ang natitirang anak niya. Pero medyo kakaiba ang babaeng ito. Bakit? Kasal na siya. Tingnan mo, ang mga pinsalang idinulot ni Chen Qing sa kanya. Hindi sigurado kung masaya siya. Opo, Direktor. Nako, napunit niya ang damit. Oo nga. Nanay. Hindi ko sinasadya, mamatay ka na, walang silbi. Alam mo ba kung magkano ang damit na to? Ang mga kaibigan ko, may mga apo na. Ikaw naman, wala pa ring anak. Kahit gawaing bahay, hindi mo magawa ng maayos. Ikaw ba ang dating kasintahan ni Chen Qing? Anong sinasabi niya? Sino si Chen Qing? Hayop ka. Ang anak ko nagpakahirap magtrabaho para sa pamilya. Tapos magagawa mo siyang traderin. Diyos ko, halina kayo at tingnan niyo ito. Ang malas-malas naman ng pamilya namin. Trinaydor ng babaeng to ang anak ko. Diyos ko, wala kang kahihiyan. Sino si Chen Qing? Hindi ko siya kilala. Mukhang hindi masaya ang kasal mo. Baka dapat kayong magdiborsyo. Malis ka na agad dito. Hindi ko kilala si Chen Qing. Hindi mo kailangang alalahanin kung masaya ako o hindi. Kung papayag ka lang na ibunyag ang mga krimen ni Chen Qing, ang $5 milyong na ito ay mapapasain nyo. Hindi lang nito kayo bibigyan ng masaganang buhay. Makakatulong din ito para makapag-ampon kayo ng bata. Yuyu, pumayag ka na. $5 milyong yan. Hindi natin kayang kitain yan sa buong buhay natin. Ano pang hinihintay mo? Sa $5 milyong na to, makakapagpatayo ako ng bagong bahay. At bumili ng kotse, may matitira pang mga $100,000. Pagdating ng araw na yon, sasabihin ko sa anak ko na hiwalayan siya. At pakasalan ng isang disenteng babae. Payag ka ba? Hindi ko kailangan ng pera. Hindi ko kailangan ng pera. Anong sabi mo? Ito ay $5 milyong. Kung hindi mo kailangan ng anak ko. Kailangan ko. Ang batang lalaking ito. Ako ang biyenan niya. Medyo may diferensya ang utak niya. Kaya, itong pera, ako na ang mag-iingat para sa kanya. At tungkol sa paghahanap mo ng iba, hindi mo na kailangan pang magpatulong sa kanya. Ako at ang anak ko ang makakatulong sa iyo.
Itong pera. Ibinibigay ko lang sa kanya. Ano pang ginagawa mo dyan? Oy, pumayag ka na. Pera yan, 5 milyong dolyar yan. Hindi ko kailangan ng pera. Naiintindihan ko. Gusto mong solohin ang lahat ng pera, no? Gusto mong maghirap kami ng anak ko, no? Hindi ka kayang magkaanak. Pero binubuhay ka pa rin ng anak ko. Mayroon pa ba kayong kahit kititing na konsensya? Araw-araw nyo akong binubugbog, pinapagalitan. Lahat ng gawaing bahay, ako ang gumagawa. Masahol pa ako sa isang aso. Yan. Hindi ka naman kasi makapag-anak, buti nga't pinapakain kita ng maayos. Hindi ako maaaring magkaanak. Lahat ito ay dahil sa ex ko, Chen Qing. Noong una, sinampal niya ako ng maraming beses. Sabi niya, papakasalan niya raw ako, pero sa huli, iniwan niya pa rin ako. Ipinapalaglag ko ang anak niya ng maraming beses. Kaya, pagkatapos nito, hindi na ako magkakaanak. Kahit hindi mo ako bigyan ng pera, handa pa rin akong tulungan ka. Sige. Iginagalang ko ang desisyon mo. Binigay mo na sa amin yan. Hindi mo na yan pwedeng bawiin. Nawala na ang pera ko. Ay, Diyos ko. Halina kayo rito at tingnan nyo ito. Ang babaeng walang hiya na ito. Pinagtaksilan niya ang anak ko. Wala rin siyang iniwan kahit isang kasing sa pamilya ko. Nanay. Huling beses ko na po kayong tatawaging nanay. Gusto ko nang putulin ang ugnayan sa inyo. Nakikita mo ba, isang basurang tao si Chen Qing. Ang mga babaeng nagmamahal sa kanya. Wala silang magandang kinahihinatnan. Buti na lang at, napansin agad ni Direktor Shen. Direktor Shen, yang 5 milyong dolyar, ibibigay mo ba sa kanya? Hintayin mong matapos ang lahat. Pagkatapos niyang magdiborsyo, ipadala mo na sa kanya ang pera. Opo, Direktor. Tay, nasaan ka po ba? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Tinatawagan kita, hindi mo rin sinasagot. Tumawag ka sa akin kapag nabasa mo to. Siguradong may hindi pagkakaunawaan. Magkita tayo at pag-usapan natin ng malinaw. Papa, sagutin mo yung text. Shen na. Dahil anak kita. Bibigyan ko pa siya ng isa pang pagkakataon. Mamayang gabi, sa Angsing Restaurant. Dalhin mo siya sa akin. Chen Qing. Inaabangan ko ang mamayang gabi. Ito ang malaking palabas na inihanda ko para sa iyo. May signal na. Pakinggan niyo kung anong sinasabi ni Tio Shen. Paano kung may masabi ang tatay ko na hindi maganda? Shen na, huwag kang mag-alala. Kahit anong sabihin ng tatay mo tungkol sa akin, magbabago ako. Gagawin ko ang lahat para tanggapin niya ako. Chen Qing, ang bait mo talaga. Shen na. Dahil anak kita, bibigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Mamaya, sa Angsing Restaurant, dalhin mo siya para makilala ako. Napakagandang balita, Chen Qing.
Pumayag ang tatay ko na makipagkita sa'yo. Shen na, salamat sa iyo. Alam ko, siguradong malaki ang naitulong mo kaya ako nakilala ni Shen. Ay, nako, Shen na, napagod ka na naman. Sa susunod, sa bahay ko ka na. Hindi kita pababayaan doon. Napagod ka na naman, hipag. Sa susunod, kung sino man ang magpaiyak sa hipag ko, hindi ko siya patatawarin. Hindi nyo na kailangang gawin ito. Shen Qing, mamaya, kailangan mong maghanda ng mabuti. Huwag kang mag-alala, Shen na. Hindi kita bibiguin. Sige, maghahanda na ako. Magkita tayo mamaya. Sige, ihatid na kita pababa. Ay, ang galing. Nagtagumpay tayo. Salamat sa kuya. Nay, bunso, pamilya natin. Yayaman na tayo. Sigurado ka ba talaga sa pagkakataong ito? 4 na letra. Parang candy lang. Ang galing-galing talaga ng kuya ko. Kahit ang anak ng mga Shen, napapaamo mo. Siyempre naman, kuya mo to, ang dami nang nagkagusto sa akin. Isang babaeng walang alam sa buhay gaya niya. Paano niya ako malalabanan? Kung gayon, kuya, pakakasalan mo talaga si Shen na. Siyempre naman, kung hindi, paano ako magkakapera? Kapag nakuha ko na lahat ng ari-arian ng mga Shen, itatapon ko na siya. Pagdating ng araw na yon, basta't gusto natin ng isang uri ng babae. Isang kaway lang, meron na agad. Napakagaling, sa'yo kami umaasa. Kung ganun, kailangan mong maghanda ng mabuti. Nasa bibig na ang pato, huwag mong pakawalan. Tama, ang hirap hulaan ng iniisip ng mayayaman. Kailangan ko pang matuto. Ina, kapatid. Maghintay kayo sa bahay ng magandang balita ko. Mula ngayon, ang pinakamayaman sa lungsod ay ang angkan natin, ang mga Chen. Galing. Handa na. Huwag kang mag-alala, Shen na. Paliligayahin ko si Tio Shen. Naniniwala ako sa'yo, Tara na. Direktor Shen, umalis na po sina MS, Shen at Shen Qing. Alam ko na. Sa wakas, dumating ka rin. Mamaya, ipapakita ko sa inyo ang totoo. Ang tunay na kulay ng basurang yan. Shen Qing, mamaya, galingan mo, para magustuhan ka ng tatay ko. Kung hindi, hindi niya tayo papayag ang magpakasal. Shen na, huwag kang mag-alala. Matagal ko nang pinaghandaan ang sandaling ito. Hindi kita bibiguin. Naniniwala ako sa'yo, kaya mo yan. Tio Shen. Tio Shen.
Imposible. Imposible. Bakit nandito silang lahat? Shen na. Maling kwarto ba ang napuntahan natin? Walang pagkakamali, ito ang tamang kwarto. Baka naman nagkamali sila ng pagkabit ng pangalan. O baka naman iba ang nakuha ni Uncle Shen na kwarto. Anong nangyari sa'yo? Chen Ching. Hindi mo inaasahan, no? Hindi ko rin inaasahan na magkikita pa tayong muli. Chen Ching. Kilala mo ba sila? Hindi ko sila kilala. Hindi ko pa sila nakikita. Ms. Shen, narito kami ngayon. Para ilantad ang tunay na kulay ni Chen Ching. Tama. Chen Ching. Natatakot ka, no? Natatakot kang malaman ni Ms. Shen ang mga karumal-dumal na ginawa mo. Huwag kayong magsinungaling, hindi ko kayo kilala. Shen na. Terra na. Huwag kang makipag-usap sa kanila. Ms. Shen. 5 taon na ang nakalipas. Katulad mo rin ako. Nakakatakbo at nakakalundag ako ng normal. Ikaw. Ms. Shen. Gusto mo bang malaman kung bakit ako naging ganito? Shen na, huwag kang makinig sa mga pinagsasabi nila. Sinisiraan nila ako. Hindi ko sila kilala. Kung hindi ka niya kilala, bakit niya alam ang pangalan mo? Ito. Posible na. Ayaw nila akong mapalapit sa'yo. Ikaw. Anong pangalan mo? Liuyu ang pangalan ko. Ako si ex-girlfriend ni Chen Ching. 5 taon na ang nakalipas. Ang sinabi mo kanina, ang pagiging baldado mo, ay dahil kay Chen Ching. Sino pa ba kung hindi siya? 5 taon na ang nakalipas, kami ay magkasama. Noong panahong iyon, palagi niya akong minamanipula. Dahil sa kanya, nawalan ako ng pag-asa at nagtangkang magpakamatay. Sa natitirang bahagi ng buhay ko, sa Silla de Rudes na lang ako mabubuhay. Chen Ching. Totoo ba ang sinasabi niya? Pinaparatangan niya ako. Hindi ko siya kilala. Paano ko siya mamahalin? Dalaga. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala sa iyo para suruan ako. Pero kung magpapatuloy ka pa, tiyak na magsusumbong ako sa pulis. Gawa mo, pero hindi mo kayang aminin. Sige. Sasabihin ko sa iyo. Noong lasing ka at sinaktan mo ako, kumpleto ang ebidensya ko. Tingnan natin kung sino ang huhulihin ng pulis. Ikaw. Kayo, para suruan ako. Kaya pinaghandaan niyo ito, di ba? Kung sinisiraan ka nga niya. Ako, paano na? Miss, tanong ko lang. Kaibigan ka rin ba ni Chen Ching dati? Tama nga. Pero ngayon, ang kaya ko na lang gawin ay maruming trabaho. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Gusto ko lang din mabuhay. Anong nangyari sa pagitan mo at ni Chen Ching?
Xiaoyu ang pangalan ko. Niloko niya ako. Kinuha niya ang pera ko. Kinuha niya ang bahay ko. Kinuha niya ang lahat sa akin. Tapos sabi niya sabay naming babayaran ang utang. Pero ang resulta, palihim siyang tumakas. Iniwan akong mag-isa. Pinagbantaan ako ng mga nagpapautang at pinalayas sa bahay. Ang walang pusong tao na katulad niya. Kahit itapon siya sa ilog para pakain sa isda, sulit. Shenqing, ano ba talaga ang nangyayari? Shen na, pakinggan mo ako. Huwag kang lumapit. Shen na, huwag kang maniwala sa kanila. Hindi ko kailangan malaman kung sino ang nagpadala sa inyo dito. Pero kahit gusto niyo akong suron, kailangan ninyo ng ebidensya. Inaakusahan ninyo ako ng walang basehan, para sirain ang reputasyon ko. Shenqing, Shenqing. Wala ka talagang kahihiyan. Dati, bulag ako para magkagusto sa'yo. Gusto mo ng ebidensya, di ba? Sige, tingnan mo tong litrato. Pamilyar ba siya? Shenqing, may anak ka sa iba. Wala. Sinisigurado ko, wala akong anak. Tama. Tama, wala kang anak. Dahil ang mga anak mo, pinatay mo sila mismo. Huwag kang magsinungaling. Shen na, kailangan mong maniwala sa akin. Paano ako magagawa yon? Ituloy mo ang kwento. Gusto kong marinig. John May ang pangalan ko. Noon, nagtrabaho ako bilang waitress sa isang restaurant. Minsan, hinaras ako ng isang customer. Tinulungan ako ni Shenqing. Dahil din doon, nagkaibigan kami at nagkagustuhan. Hindi nagtagal, nagbuntis ako sa kanya. Sabi niya, abala raw siya sa kanyang karera. Pinapalaglag niya sa akin ang bata. Hayop ka. Ang baba mo talaga. Anong pakialam mo? Tuwing nagbubuntis ako, pinapalaglag niya rin sa akin. Noong una, nagbabantay pa siya sa akin sa ospital. Pero sa huli, hindi na niya ako dinalaw. Kahit pampalaglag, hindi niya ako binigyan. Ilang beses ka na bang nagpalaglag? 5 beses. Shen na. Tumahimik ka. Nakakadiri ka. Sige. Inaamin ko. Silang tatlo ay mga dating girlfriend ko. Ngayon ka lang aamin. Shenqing, hindi ko akalain na ganito ka. Kasinungalingan ang lahat ng sinasabi nila. Shenqing, may hiya ka pa ba? Kayong mga to ang walang hiya.
Si Liuyu ay mayroon ng depresyon. Madalas siyang basta na lang pumupunta sa kumpanya ko at nagwawala. Hindi ko na matiis kaya nakipaghiwalay ako sa kanya. Tinakat niya ako na magpapakamatay siya. Kung gayon, bakit hindi mo siya iniligtas? Siyempre, sinubukan ko siyang iligtas. Pero hindi siya mapakali. Kaya nahulog siya mula sa itaas. Inalagaan ko siya hanggang sa ma-discharge siya. Tapos ngayon, sinisiraan pa rin niya ako. Chen Qing, isa kang napakawalang hiya. Sinungaling ka. Ikaw ang dahilan kung bakit nangyari sa akin to. Liuyu. Umalis ka. Shen na, nakita mo na, di ba? Baliw ang babaeng to. Huwag kang maniwala sa kanya. Miss Shen, nagsisinungaling siya. Huwag kang maniniwala sa kanya. Huwag kang maniwala sa kanya. Sasabihin ko sa iyo, Shen na. Bago ako mahalin ni Xiaoyu, baon na siya sa utang. Sa huli, ibinunton niya sa akin ang lahat ng utang niya. Sige. Paano naman ang sa akin? Paano mo yan ipapaliwanag? May gana ka pang magsalita. Natulog ka sa ibang lalaki. Nakita mismo ng kapatid ko. Kailangan ko pa bang tawagin ang kapatid ko para magpatotoo? Hindi ko alam kung kanino yung dinadala mo. Pero gusto mong akuin ko ang responsibilidad. Gago ba tingin mo sa akin? Walang hiya ka. Shen na. Alam nila na magiging manugang ako ng mga Shen. Kaya pumunta sila rito para manghingi sa akin. Hindi ako nagbigay, kaya nagkaisa silang siran ako. Gusto nila akong sirain. Huwag kang magpapaloko sa kanila. Shen na, huwag kang magpapaloko sa kanila. Pero, parang hindi sila nagsisinungaling. Shen na, ako ang boyfriend mo, pero hindi mo ako pinaniniwalaan. Pinaniwalaan mo ang sinabi ng 3 estranghero. Pero, sige. Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, pwede na akong umalis. Mali ba talaga ang hinala ko kay Chen Qing? Hindi nakapagtataka na nahulog sa bitag si MS Shen. Binabaliktad ang katotohanan. Nakakatakot ang galing magsinungaling ng lalaking yan. Direktor Shen, ano na pong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Naghanda na ako ng bitag para sa kanya. Pwede na kayong kumilos. Nay, huwag na po kayong maglakad-lakad. Nahihilo na po ako. Naku, ito na ang pagkakataon nating makaahon sa buhay. Paano naman ako hindi mag-aalala? Dapat magtiwala ka sa kuya ko. Hindi makakatakas sa kanya si Shen na. Andyan na siya. Sino kayo? Mga abogado kami. Pwede ba kaming pumasok? Tuloy kayo, tuloy kayo.
Ito ay kami ang mga abogado ng tatlong dating kasintahan ni Ginoong Chen. Sina Liu Yu, Xiao Yu, at Jan Mei. Noong sila'y magkasintahan pa, si Ginoong Chen ay gumawa ng mga pang-aabuso sa aming mga kliyente. Nagdulot ito ng matinding pinsala sa kanilang pag-iisip, at pisikal na pananakit. Kinakatawan namin ang aming tatlong kliyente. Hinihingi ang bayad pinsala mula kay Ji Chenqing. Yaya. Gusto lang nila ng pera. Tara na, huwag na tayong makinig sa kanila. MS, Shen, ang tanging pakay namin dito ay gusto naming ilantad ang tunay na kasamaan ni Chenqing. Hindi namin kailangan ng pera. Hindi nyo kailangan ng pera. Kung gayon, bakit nyo ako sinisiraan? MS, Shen, babae rin kaming lahat. Paano tayo magbibiro tungkol sa ating kadalisayan? Yaya. Shen na, tingnan mo, anong klaseng tao sila? Ang isa ay babaeng nagbebenta ng katawan. Ang isa naman ay hindi magkaanak kaya kinukot siya ng asawa. Ang kailangan nila ay pera. Mapagkakatiwalaan ba ang sinasabi nila? Ako kaya? Sa natitirang buhay ko, hindi na ako makakalakad ng normal. Kailangan ko na ng wheelchair kahit saan ako magpunta. Kahit sa pagdumi, kailangan ko ng tulong. Hindi ko kailangan ng pera. Gusto ko lang na mamatay ka. Shen na, noong una, gusto niyang manatili sa piling ko. Pero hindi ako sumasang-ayon, kaya gusto niya akong paghigantihan. Bakit hindi ko napansin noon na isa kang napakasamang tao? Chenqing, wala kang kahihiyan. Binibintang ninyo ako, kayo ang walang kahihiyan. Chenqing, sabihin mo sa akin ang totoo. Totoo ba ang mga bagay na ito? Shen na. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka naniniwala, lulundag ako mula sa rooftop para patunayan ang aking pagiging inosente. Sige na nga. Kung yan ang sinabi mo, maniniwala ako sa iyo. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala sa inyo rito. Pero pakiusap, huwag na kayong magtanim ng galit dahil sa pag-ibig. Kung patuloy ninyong sisiraan si Chenqing, isasakdal ko kayo sa batas. Narinig nyo ba? Lumayas kayo. Ito ay Ito si Tita Chen at si Chen Hao. Ito ay excuse me, tungkol sa insidente ni Liu Yu. Anong ibig mong sabihin? Anong kinalaman ng anak ko sa pagpapakamatay niya? Hindi itinulak ng anak ko yun. Maraming sabay na minamahal ang kuya ko. Tapos hindi niya kinaya. Mahina ang sikmura niya. Shen na, pakinggan mo ang paliwanag ko. Gawa-gawa lang yan. Pinagbibintangan nila ako, yang si Xiao Yu. Kusang loob niyang binigyan ng pera ang anak ko. Walang pumilit sa kanya. Tapos napunta siya sa pagbebenta ng katawan. Bagay lang sa kanya yan. Kahit utang yan ng kapatid ko. Ang tanga niya. Pinirmahan niya ang papel ng pagkakautang. Hindi kasalanan ng kapatid ko yun. At saka yang si Jan Mei. Isa siyang inahing manok na hindi na nangingitlog. Anong kinalaman ng anak ko doon? Nagpalaglag siya ng 5 beses kaya hindi na siya makapagbuntis. Siguradong may problema sa kanya. At saka, kusang loob niyang ipinalaglag ang mga bata. Shen na, pakinggan mo ako. Hindi yan ang iniisip mo. Hindi ko akalaing ganito ka. Nagkagusto ako sa'yo, ang tanga ko. Shen na, huwag kang umalis. Bitawan mo ako, nakakadiri ka. Chenqing, hindi ko akalaing aabot ka sa ganito. Ito ang karma mo. MS, Shen. Wala siyang kahihiyan. Huwag kang maniwala sa pagpapaawa niya. Noong una, mga pangako niya ang lahat. Na hindi niya ako lolokohin.
Kaya ako naniwala sa mga kasinungalingan niya. Shen na, pakinggan mo ang paliwanag ko. Umalis ka. Huwag, Shen na. Lahat sila ay nagsisinungaling. Inamin na yan ng nanay mo at ng kapatid mo. Paano yan magiging kasinungalingan? Sigurado ako na yung mga abogadong yun. Inudyukan nila ang nanay ko at kapatid ko na sabihin ang mga bagay na yon. Paano nila maiintindihan ang tungkol sa nararamdaman ko? Peke yan, sigurado. Hindi na ako magtitiwala sa'yo. Shen Qing. Akala mo ba ganon kadaling lokohin si MS, Shen tulad namin noon? Tumahimik ka. Shen na. Hindi mo ba napapansin na bitag to ngayon? Bitag. Sa silid na to, tayo lang dalawa. At ang tatay mo. Paano sila nakarating dito ng mas maaga? Ang ibig mong sabihin, bitag to ng tatay mo. Imposible, malinaw na pumayag siyang makipagkita sa'yo. Kasi, dahil ayaw niyang mapunta ka sa tiyo. Alam ko yan. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Mahalaga sa pamilya ninyo ang estado sa buhay. Pero gusto talaga kita. Hindi yan ang totoo. Malinaw na wala akong pakialam doon. Pero nagmamalasakit ang tatay mo. Kaya pala naisipan niyang gawin to. Ginagawa niya ang lahat para pigilan tayo. Hindi yan gagawin ng tatay ko. Naniwala na siya sa akin. Shen na. Isa lang akong ordinaryong tao. Hindi ako kasing yaman ninyo. Pero gusto ko talagang makasama ka. Kung hindi pa rin pumayag ang tatay mo, umalis na tayo rito. Basta't makasama kita. Handa akong maghirap. Shen Qing, wala ka bang kahihiyan? MS, Shen. Huwag po kayong maniwala sa kanya. Para makamit ang gusto niya, gagawin niya ang lahat. Noong araw na pinilit niya akong magpalaglag, ganyan din ang sinabi niya. MS, Shen. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga taong katulad niya. Sino ang nagutos sa inyo na siran ako? Ikaw ba? Ikaw ba? O ikaw? Inutusan ba kayo ng tatay ni Shen na? Shen Qing, huwag kang magpalusot. Malinaw na gumawa ka ng masama. Ngayon, kami pa ang sinisisi mo. Gusto ko lang malaman. Binayaran ba kayo ng tatay ni Shen na para pumunta rito? Bakit hindi niyo ako masagot? Shen na. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Paano nagawa to ng tatay ko? Malinaw na ako ang pinakamamahal niya. Bakit niya ginawa to sa akin? Dahil lang ba ordinaryong tao ka? Kaya kanya tinangka ang sirain. Para pigilan kang mapalapit sa akin. Ayos lang. Siguro, nagpadalos-dalos lang si Tio Shen. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa yun.
Direktor, nabaliktad na naman niya ang sitwasyon. Anong gagawin natin? Mahusay. Talagang may ibubuga ang lalaking to. Sinimulan na niyang sirain ang relasyon namin ni Shenna. Pwede akong pumirma ng kasunduan bago ang kasal sa'yo. Hindi ko kailangan ng kahit ano sa mga Shen. Ang kailangan ko lang ay makasama ka. Kung hindi pa rin pumayag si Tito Shen, magtana na lang tayo. Shen Qing, pasensya ka na. Hindi ko talaga alam kung bakit ginawa to ng tatay ko. Kailangan ko siyang tawagan, upang tanungin siya ng malinaw. Okay. Mahusay na palayain ang mga hindi pagkakaunawaan. Ayoko din dahil sa akin at nag-away si Jishen. Ang pamilyang Shen ay may isang batang babae lamang. Hanggat ikakasal ako kay Shenna, at magkaroon ng isang anak, matagal. Gaano man kasama ang loob ni Shen, kailangan niya itong tanggapin. Pagkamatay niya, mapupunta na sa akin ang lahat ng pag-aari ng mga Shen. Papa, bakit mo siniraan si Chen Qing?